Hello mga guys. Ongoing po ang live no sa Senate, mga guys. Alam naman natin na yung tungkol nangyari dito sa rally no, mga kaibigan, at sa pagdinig ng Senado tungkol dito sa kaso sa mga reklamo kay Pastor Kibuloy, no? So, bago ang lahat mga kaibigan, gusto ko munang bumati sa inyo ng magandang araw po sa inyong lahat, no? So, saang sulok ng daigdig man kayo naroroon mga kaibigan, salamat po sa inyo. Yan nga po mga kaibigan, no? Ongoing po kasi yung live no sa Senate. At ito nga ang sinasabi ni Robin Padilla ay kumakausap pa siya ng mga senador na pwede niyang makasama no na pumirma para nga bawiin yung contempt no kay Pastor Kibuloy, no. So mga kaibigan, nakakalungkot isipin dahil kita natin no, ang sabi dito ni Robin Padilla, demokrasya daw tayo, no, demokrasya. So ginagamit po niya ang salitang demokrasya. Mga kaibigan, para kasi sa akin, para sabihin mo na demokrasya tayo, ay may demokrasya lang ba sa kampo ni Kibuloy? Paano naman yung sa kampo ng mga di umano ay nabiktima? Alam niyo, sa totoo lang mga kaibigan, na kung talagang concerned sila kay Pastor Kibuloy, no, o kay Pacquiao, na tinatawag nila ito Pacquiao, no, Pastor Apollo C. Kibuloy. O, tama nga naman, Pacquiao, no? So, kung talagang concerned sila dito kay Pacquiao, mga kaibigan, ay sasabihan nila na yung tama, no, tamang pagpapayo na pumunta ka na sa Senado, harapin mo yung mga reklamo sa iyo. Harapin mo itong mga babae, itong mga tao na nag-aakusa sa iyo. Ipagtanggol mo ang sarili mo. Kung talagang tunay sila mga kaibigan at tunay sila ng mga senador ng Pilipinas, ganito yung gagawin nila eh. Pero sa ginawa nila ito mga kaibigan, ay parang pinatay na kaagad nila ang investigasyon, pinatay na kaagad nila ang demokrasya, pinatay na agad na mga senador na ito ang justice na pwedeng makuha nitong mga nagsasampa ng reklamo. Ano ba ang dapat ikatakot, mga kaibigan? Kung talagang wala kang kasalanan, ano ang dapat mong ikatakot? Haharap ka kahit saan pang korte. Diba? Ganyan ang ginawa ni President Marcos Sr. Ang sabi nga noon ni President Marcos Sr., dalhin niyo ako dyan sa Pilipinas at sasagutin ko lahat-lahat ng mga paratang sa akin kahit saang korte. Yun ang walang kasalanan. Pero ngayon mga kaibigan, sa ginagawa nitong si Kibuloy, masasabi natin na talagang guilty siya. Dahil sa action niya mga kaibigan, guilty siya, masasabi natin. Dahil eto, hindi siya nagpapakita. Hindi siya humaharap, hindi niya kina-counter itong mga paratang sa kanya. So, guilty siya dito mga kaibigan. Kitang-kita, halatang-halata. Bakit hindi niya kayang i-counter yung mga paratang sa kanya? Hindi ba niya kayang harapin yung mga babae na nag-aakusa sa kanya? At yung mga witnesses na nagpapakita na ng kanilang mukha? Hindi ba niya kayang harapin? Pagkatapos, meron tayong ganito mga pulpul na mga senador, no, mga kaibigan, na pinagtatanggol, mga kaibigan, etong tao na ito na napakaraming akusasyon sa kanya noon pa. So nakakagigil talaga mga kaibigan na may mga ganito tayong senador, no, na imbes na protektahan ang interes ng taong bayan, pinoproteksyonan pa nila ang interes ng nag-iisang tao, mga kaibigan, na si Kibuloy. Bakit? Dahil kaibigan nila? Dahil nakatulong sa kanila sa panahon ng eleksyon? Dahil inendorso sila? Mga kaibigan, napakababaw ng mga senador na ito na talagang ginagawa lang nila ito dahil sa kanilang sariling interes, mga kaibigan, at sa interes ng kanilang kaibigan di umano. Ito mga kaibigan katulad nito, nakakapang gigil ano. Ito mga kaibigan, isa na rito si Cynthia Villar, no? Cynthia Villar, anong sabi niya mga kaibigan? Ang sabi ni Cynthia Villar,
Pakita ko sa inyo yung kanyang statement. Nakakapanggigil ito mga to. Parang hindi mga babae. Takpan ko muna yung mukha ko ha. Ang sabi ni Cynthia Villar, mga kaibigan ko si Pastor Apollo Kibuloy. Mabait siya sa aming pamilya. Nagtataka ako dyan sa case na yan. Medyo hindi ako masyadong naniniwala dyan sa case na yan. Matagal ko na siyang kilala. Parang hindi naman siya mukhang gagawa ng ganoon. Pumirma na ako kahapon. Yung pumirma na daw siya sa written objection. So, eto ang masasabi ko mga kaibigan ha. Sabi niya, parang hindi naman daw siya gagawa ng ganun. So, eto. Sa tingin mo ba, Cynthia Villar, ipapakita sa iyo ni Kibuloy yung kanyang dark side? Kung sakaling totoo man ang mga yan, no? Sa akala mo ba ipapakita ng isang tao, no? Lahat ng tao, sa akala mo ba ipapakita sa iyo, no? Yung kanyang masama na ginagawa? Lalong-lalo na alam niya na ikaw ay senador ng Pilipinas at alam niya na hindi ka naman miyembro. Hindi ka naman under his spell. Kasi itong mga miyembro niya under his spell. Kumbaga, nabudol sila ni Kibuloy, mga kaibigan. So, sunod-sunuran sila kung ano ang sinasabi ni Kibuloy, sunod-sunuran sila dito. So, isang senador ng Pilipinas, ganito, babae pa, mga kaibigan, nakakadismaya, babae pa, na supposed to be, mga kaibigan, ay magtatanggol sa karapatan ng mga kababaihan. Sa totoo lang mga kaibigan, ako inis ako dyan kay Risa Hontivirus, mga kaibigan, kasi anti-Marcos yan eh. Pero sa ngayon mga kaibigan, nakuha niya ang aking respect. Nire-respeto ko si Risa Hontiveros, no? Hindi na Hontivirus ang tawag ko sa kanya ngayon, kundi Risa Hontiveros. Nakuha niya yung respeto ko mga kaibigan dahil nakita ko na kahit anti-Marcos siya, pero eto, pinapangalagaan niya yung karapatan ng mga kababaihan at ng mga na-abuse na mga kabataan, no? Eto ang senador ng Pilipinas na kailangan natin. Pero itong mga ito, mga kaibigan, na nagkukunwari na unity team na sumusuporta sa ating Pangulo nung panahon ng eleksyon, nagsisiksikan sila sa unity team at sinasabi nila na suportahan natin ang ating Pangulo, ang magiging Pangulo BBM, lahat ng kanyang mga magagandang mga proyekto, etc. Pero ngayon mga kaibigan, yung mga yan, isa na rin sila sa mga tumututol. At ngayon, ang ginagawa nila mga kaibigan ay pinoproteksyonan nila ang isang tao, mga kaibigan, na maraming reklamo. Diba? Kung maraming nagrereklamo tungkol sa kanya, maraming nagsasampa ng kaso tungkol sa taong ito, pero kanilang pinoproteksyonan. Kung maayos ba naman ng mga senador ito mga kaibigan, ang gagawin nila mga kaibigan ay pababayaan nila na gumulong ang hustisya. Pababayaan nila na kung i-contempt. Pagkatapos si Kibuloy pumunta sa korte at talagang doon mga kaibigan, sagutin niya lahat ng mga akusasyon sa kanya, no? In short, hahayaan nila na patunayan ni Kibuloy, mga kaibigan, ang kanyang sarili na hindi talaga niya ginawa itong mga bagay na to. Pero dito sa ginagawa ng mga senador na ito, mga kaibigan, mga pulpol na mga senador, mga palpak na mga senador, na mga ang interes ng iisang tao. Paano naman ang interes ng mga tao na napakarami na nagrereklamo sa pastor na ito? Paano sila? Sino ang kakampi sa kanila? Mga kaibigan, helpless sila. Mga kaibigan, hindi nyo ba naiintindihan? Helpless ang mga tao na to na nagsisik sila ng hustisya. Kaya sila pumupunta sa Senado para pakinggan sila. Pero dito sa ginagawa ng mga senador na ito, katulad na lang nitong si Cynthia Villar, nitong si Robin Padilla, Amy Duterte, Monotok, mga kaibigan, mga walang konsensya to mga senador na to, no? Nagsaside sila sa iisang tao, pero mga kaibigan, hindi nila iniisip na yung mga tao na napakarami na nabiktima di umano, lalong-lalo na yung mga kababaihan, mga kaibigan, na ginahasa di umano. Sino ang magbibigay sa kanila ng hustisya? Kung ang mga senador ng Pilipinas ay ganito ang mga mindset, mga kaibigan,
Ano yan? Dahil sa kaibigan mo? Sabi mo, parang hindi naman siya yung mukhang gagawa ng... Sus Maria Josep, Cynthia Villar, alam mo ba na napakaraming mga tao na mga hardened criminal na ang aamo ng mga mukha? Alam mo ba na napakaraming mga tao na nakadamit ng magagara? Meron pa nga mga nakatago sa kanilang mga abito, mga priest, pero mga hardened criminal pala. Mga nagmomolestya ng mga kababaihan, ng mga kabataan. Tapos ikaw magre-rely ka lang na parang hindi naman siya yung mukhang gagawa ng ganoon. Hindi po ganoon. Kailangan dito ng investigation para malaman mo kung ang taong yan ay talagang ginawa niya ang lahat ng mga ibinibintang sa kanya. Mahirap ba naman? Mahirap ba yun? Ha? Bakit bilang isang mga senador ng Pilipinas, dapat ang ipinayo nyo kay Kibuloy, pumunta ka. No? Pumunta ka sa investigasyon. Pinatawag ka ng Senado, pumunta ka. Hindi nyo ba nakikita, binastos na kayo ni Kibuloy. Pagkatapos eto, pinagtatanggol nyo pa. Anong klase kayo mga senador ng Pilipinas? Alam nyo sa totoo lang talagang wala na, hindi na kayo makakaasa na iboboto kayo ng taong bayan. Sa totoo lang mga kaibigan etong mga senador na to nakakalungkot mga kababaihan Cynthia Villar, Amy Marcos, mga kaibigan Tapos si Robin Padilla, mga kaibigan. Robin Padilla, Diyos ko. Mga kaibigan, alam naman natin, di ba? Ang religion po ni Robin Padilla ay Muslim. Mga kaibigan, nung pumunta nga ako ng Malaysia, mga kaibigan, alam nyo ba, talagang pag sinabing rape, pag sinabing tungkol sa panggagahasa sa mga kababaihan, mga kaibigan, bitay ito. Bitay talaga. At alam nyo ba, sa batas ng Malaysia, talagang grabe yung protection nila sa mga kababaihan. Na talagang pag merong nagreklamo na siya ay ginahasa, minsan nga mga kaibigan, hindi naman totoong ginahasa, pero ang kanilang gobyerno nagsaside pa rin doon sa mga kababaihan. Talagang napupugutan ng ulo mga kaibigan yung mga gumagawa nito. No? Kasi Muslim country yun. Talagang yun talaga ang kanilang batas na kapag merong isang tao, isang lalaki na nanggahasa, di umano, or talagang nang rape, eto ang talagang parusa dito ay bitay. No? So, mga kaibigan, nakakalungkot isipin na etong si Robin Padilla ay isang Muslim pero parang hindi niya yata ginagawa yung kanyang katungkulan bilang isang Muslim, mga kaibigan, no? Marami po ako mga kaibigan na Muslim at masasabi ko na ang Muslim religion po ay talagang sila po ay very religious at maganda naman po talaga ang kanilang mga practices, no? Sa totoo lang, no, mga kaibigan, no? Although hindi lang sa akin nag-drive yung maraming asawa, yun. Pero sa kanilang mga practices, 6 times sila mga kaibigan nagdadasal sa isang araw. At talagang marami silang mga sinusunod, no, na magagandang practices. Pero itong si Robin Padilla, mga kaibigan, nakakahiya ang ginagawa niya, mga kaibigan, na siya pa yung nangunguna. Di ba dapat proteksyonan niya? Mga guys, ang dami niyang mga anak, puro babae ang anak niyan. Alam niyo ba? Mga kaibigan, puro babae ang anak ni Robin Padilla. Dapat proteksyonan niya ang mga kababaihan na ito dahil mga kaibigan, marami siyang mga anak na babae na baka isang araw mangyari ito sa kanila pagkatapos ganito, mga kaibigan, hindi makakakuha ng hustisya. So ano yan?
walang gana ito mga senador na ito na hindi nila ginagawa ang kanilang mandato sa taong bayan, proteksyonan ang taong bayan sa mga tao na nag-o-oppress, sa mga tao na nangaharas. Pero eto sila mga kaibigan, nagiging lawyer, para silang mga lawyer ng tao na ito na tinatawag nila na anak ng Diyos, na appointed son of God, na nagsasabi pa na ang kanyang doorknob daw, mga kaibigan, ang kanyang mansyon daw sa langit, ang doorknob daw ay diamond. Mga kaibigan, ano to mga senador na to? Pati ba naman kayo nabudol na rin? Pati ba naman kayo under the spell of Kibuloy? Hello, mga senador, umayos kayo. Imulat niyo ang inyong mga mata dahil nanunood sa inyo ang sambayan ng Filipino at nakikita ang inyong mga galaw dyan sa Senado. Ano ba naman yung payagan nyo na imbitahin, payagan nyo na arestuhin, nang sa ganon, kapag arestado na kasi si Kibuloy, madali na lang siya mga kaibigan kasi syempre arestado na siya. So, every time na merong hearing, madali na lang siyang papuntahin sa korte, no? I-escortan siya papuntang korte, madali na lang kasi arrested na siya, no? At madali na lang na maharap niya ang kanyang kaso. Pero dahil sa ginawa ng mga to, mga kaibigan, na pinagtatanggol nila si Kibuloy, sa akala ba ng mga ito, yung Kibuloy na yan ay haharap pa sa korte natin? Mga kaibigan, alam naman natin, di ba, na sabi nga ni Justice Boying Rimulya, kahit anong gawin nila, mga kaibigan, na pagre-review, hindi talaga pwedeng baliwalain lang ang case dahil merong kumbaga, meron talagang mga ebidensya na lumulutang. So, hindi pwedeng baliwalain. Pero itong mga senador na ito, mga kaibigan, ay kanila nang dinudugtungan. I mean, kanila nang bang tawag doon, ini-stop or binibigyan ng conclusion na, ay hindi naman ganyan yan. Ay matagal ko na yan kaibigan. Ay nagtataka nga ako sa mga kaso na yan. Hello! Dahil ba hindi ginawa sa inyo? Naniniwala kayo na hindi niya ginagawa sa ibang mga tao? Lalong-lalo na sa kanyang mga workers, sa kanyang mga members? Dahil ba sa naging mabait sa inyo si Kibuloy o tinulungan kayo ni Kibuloy ay ganun na rin siya sa iba? Hello, mga elitista kayo, mga may-ari kayo ng mga korporasyon, mga opisyales kayo ng gobyerno, sa tingin nyo ipapakita niya ang tunay niyang kulay? Sa tingin nyo ba? Hindi niya ipapakita ang tunay niyang kulay just in case na totoo nga talaga yung mga binibintang sa kanya ng mga kababaihan na yon at ng kanyang mga dating miyembro. Na ngayon mga kaibigan, ang dami ng mga lumulutang ngayon at nagpapakita ng mukha. Mga kaibigan, alam nyo, hindi lang pala sa Amerika. Meron pang Canada. Ayun mga kaibigan, at yung Dindo, no, yung nagpakita ng mukha, sinabi niya na nag-resign nga siya kasi kita niyo mga kaibigan, nagpapalabas ng pera doon sa foundation. Pagkatapos dinadala dito sa Pilipinas, wala man lang wala man lang pasabi kung para saan yun, wala as in wala. At sinasabihan siya na, bakit ka mas mataas ba katungkulan mo kay Pastor Kibuloy? So ang ginawa niya, nag-resign na siya kasi siya daw yung mananagot sa Canadian government. Mga kaibigan, so kita natin, hindi lang pala sa Amerika, sa Canada din, mga kaibigan. Kaya grabe ito mga kaibigan, pero itong mga senador na ito, tinutuldukan na nila. At nag-a-advocate sila yung parang nagiging lawyer ni Kibuloy na sinasabi nila na hindi mabait yan. Hindi niya kayang gawin. Hello! Paano naman yung mga testimony ng mga babae na ginahasa? Sa tingin niyo ba basta-basta lang lalabas yung mga yan ng ganyan? I-rest nila yung kanilang sarili, yung kanilang pamilya? Knowing na napaka-impluwensyang tao ni Kibuloy at kaya niyang gumawa ng kung anong bagay, meron pa siyang kumbaga kaalyado na dating presidente na isa ring makapangyarihan at may kakayanan.
Hello, hindi sila magre-rest ng kanilang buhay para lang manira o manirang puri kay Kibuloy. Hindi nila gagawin yan. At kung titingnan mo, pareho sila ng kanilang mga sinasabi. Nagja-jibe yung kanilang mga statement. At talagang makikita mo kahit pagbalik-baliktarin mo yung kanilang mga sinasabi, ay talagang makikita mo na hindi sila nag-iimbento. Pero itong mga senador na to, nakikinig ba talaga kayo sa mga sinasabi ng mga witnesses? Sigurado ba kayo na nakikinig kayo? O baka nandun lang kayo at nakasarado ang utak niyo habang iniisip niyo kung paano ipagtatanggol si Kibuloy? Mga walang hiya kayo ng mga senador. Mas pinoproteksyonan niyo pa si Kibuloy kaysa sambayan ng Pilipino, kaysa sa mga tao na nabiktima di umano nitong si Kibuloy. Anong klase kayong mga senador? Kayo, Cynthia Villar, Amy Duterte, mga babae kayo. Hindi niyo ba naisip? Oh, Women's Month pa ngayon, mga babae kayo, pero hindi nyo man lang binigyan ng kahalagahan yung mga nagre-reklamo ng mga kababaihan na sila ay ginahasa. Paano kung totoo yung mga sinasabi ng mga yon na ang utak niyo inyo nang isinarado? Paano kung totoo ang sinasabi ng mga yon? Paano? Ay mga wala kayong mga... Ang sarap nyo talagang... Di ba mga kaibigan, nipigilan ko lang sarili ko talaga mga kaibigan, talagang grabe na to mga kaibigan. Tapos meron pa tayong Robin Padilla na nangangalap pa ng pirma para i-counter itong ipinalabas na warrant of arrest ni Risa Hontiveros. Mga kaibigan, alam niyo sa totoo lang nakakaawa nga si Risa Hontiveros. Mga kaibigan, no? Sa totoo lang galit ako dyan kasi, di ba, anti-Marcos yan dilawan yan Pero ngayon mga kaibigan, she gained my respect. Nire-respeto ko na siya. Mas nire-respeto ko pa si Risa Hontiveros kaysa sa mga senador na ito na sinasabing unity, na sinasabing gagawin nila yung karapat-dapat para tulungan ang gobyerno. Pero ito mga kaibigan, no? Hindi nila natutulungan ang gobyerno. Marami silang mga ayaw. Against din yung mga yan sa Chacha. Economic Chacha. Against din sila. Pagkatapos ito ngayon, no? Ito ay mga reklamo ng taong bayan. Taong bayan yan Mga Pilipino yan mga nagre-reklamo dito kay Kibuloy. Pero eto sila mga kaibigan, mas pinapanigan nila at pinoproteksyonan nila si Kibuloy na nag-iisa lang. Kita nyo? Parang ang lumalabas mga kaibigan, yung napakaraming mga kababaihan na sinasabi na sila daw ay ginahasa, nagkukwento sila ng kanilang mga naratibo na umiiyak pa sila mga kaibigan, nire-recall nila yung kanilang mga experiences at yung mga kabataan, ng mga lalaki na sinasabi nila na pinapamalimos sila pag hindi nila na-hit yung kanilang target, sila ay binabartolina, sila ay tinutorture. Marami ito mga kaibigan. Binabaliwala ng mga senador na ito dahil lang gusto nilang proteksyonan yung kanilang kaibigan na si Kibuloy. Anong klase kayo mga senador? Diba? Mga wala kayong kwenta ng mga senador. Dapat nandyan kayo para sa taong bayan, hindi para sa inyong kaibigan. Mga wala kayong kwentang senador. Diba? Grabe talaga mga kaibigan, nakakawalang gaana talaga to mga walang hiyang to mga kaibigan, no? At eto, sulsul pa itong si Robin Padilla. Kung nakatulong sa inyo si Kibuloy, dapat naman sana iniisip nyo din ang taong bayan, ang saloobin ng taong bayan. Hindi yung mga sarili nyo lang na mga interes, mga walang hiya kayo. Dahil in the first place, sino ba ang naglagay sa inyo dyan para kayo maging senador ng Pilipinas? Mga walang hiya kayo, di ba? Nakakainis talaga mga kaibigan. So ito mga senador na ito na pumirma mga kaibigan, yung mga senador na yan na pumirma, wag nyo yan iboboto sa 2025 dahil kitang-kita natin na wala sa kanila ang interes ng mamamayang Filipino.
Ang nasa kanila, mga kaibigan, ang pinoproteksyon na nila ay ang interes ng nag-iisang tao na nakatulong sa kanila, na tinatawag nila na mabuting tao daw, na kaibigan daw nila, nakilala daw nila. Hello! Kung ganyan ang lahat-lahat ng mga mindset ng mga senador, aba, wala na. Pag pupunta ka ba sa korte, halimbawa, merong nagsampa ng kaso, isang babae, hinalay. O, pumunta siya sa korte, nagsampa siya ng kaso. Yung judge ba doon sasabihin, ay, alam mo, mabait yung tao na yan eh. Kilala ko yan. Mabait yan. Hindi niya magagawa yung sinasabi mo. Hindi ako mahiniwala dyan. Ganon ba ang sasabihin ng judge? Hindi. Kailangan, ang gagawin ng judge ay mag-iimbestiga. Iimbestigahan, pag-aaralan yung mga naipresenta ng mga ebidensya, no, ng prosecutor. Titingnan ngayon ng judge, ano ba yung mga naipresent nila ng mga ebidensya. Tapos pag-aaralan yan, at saka sila magsasabi kung yung tao na yan ay totoong ginawa niya yun o hindi. Pero sa ginawa ng mga senador na to, tinuldukan agad. May mga nagreklamo tapos sila tinuldukan agad. Mga kaibigan, sa totoo lang, nung nanonood ako sa Senate, di si Risa Hontiveros, mga kaibigan, hirap na hirap siyang yung nagsasalita siya, ini-interview niya itong mga na biktima. And then, hirap na hirap siya, mga kaibigan, talagang nakikita ako, no, si Risa Hontiveros. Nasanay kasi ako, ang tawag ko sa kanya Hontivirus kasi galit nga ako kay Risa, no? Kaya Hontivirus tawag ko. Pero ngayon, iniiba ko na Hontivirus na kasi nag-gain niya ang aking respeto dahil kahit siya ay anti-Marcos pero pinoproteksyonan niya ang mga kababaihan. Makakaasa pala tayo na kay Risa Hontivirus, mga kaibigan, ang mga kabataan, ang mga kababaihan ay kanyang pinoproteksyonan. So, baliwala sa akin kahit siya ay dilawan. Basta, ang mahalaga sa akin ay ginagawa niya ang kanyang trabaho. So, balik tayo, mga kaibigan, no? Alam niyo ba, naawa ako kay Risa? Nakikita ko, kita kong hirap na hirap siya, mga kaibigan, talagang yung pag-iimbestiga niya. Parang siya na lang doon, mga kaibigan. Parang wala man lang kahit isang senador doon na sumama sa kanya na para tulungan siya sa pag-iimbestiga. Pagkatapos, merong isa na Robin Padilla na umupo doon at nakinig. Pagkatapos, sa dami-dami ng mga nag-testify against Kibuloy, tapos nagsalita si Robin Padilla, ang sasabihin lang pala ay, I'm sorry. Nag-sorry kay Risa dahil, mga kaibigan, tumututol daw siya doon sa sinasabi ni Risa na yun nga, ipapa-warrant na, ipapa-aresto na si Kibuloy. Hello! So, ibig sabihin pala, nandun ka, nakikinig ka, Robin Padilla, nandun ka sa tabi mismo ni Risa, nakikinig ka doon sa mga nagsasalita, na mga umiiyak, yung mga nagsasalita doon na sinasabi nila yung kanilang mga karanasan kay Kibuloy. Pero, nakikinig ka pala, pero ang iyong utak pala ay nakasarado. Kasi sa sinasabi mo na against ka at tumututol ka at ayaw mong ipaaresto si Kibuloy. So nakakatawa ka, Robin Padilla. Andoon ka, nakinig ka, pinakinggan mo lahat, nalaman mo ang mga experiences ng mga witnesses, pagkatapos sasabihin mo lang na tutol ka na ipaaresto, na kina-counter mo yung warrant of arrest na ini-issue ni Risa Hontiveros? Ano yan? Kung talagang kayo ay para sa katotohanan at kung talagang kayo ay para sa mamamayang Filipino, dapat hayaan nyo ito nang sa ganon si Kibuloy ay makapagpaliwanag din. Ipaliwanag niya. Meron naman siyang bibig, di ba?
Look mga kaibigan tingnan nyo mga kaibigan, si Kibuloy ang galing niya mambudol, di ba? Milyon-milyon ang nabudol niya. Kayang-kaya niya magsalita, kayang-kaya niyang magkumbinsi sa milyong-milyong mga tao. Yung mga ibang tao dyan na kanyang nakumbinsi, matatalino yan Ito nga mga senador di ba? Nakumbinsi niya. Kayang-kaya niya mambudol ng milyong-milyong tao sa iba-ibang panig ng daigdig. How come mga kaibigan na hindi niya kayang humarap sa Senado, na hindi niya kayang humarap sa Kongreso